Good day mga ka-idol! Ang Magnolia Pambansang Manok Templados ngayon, napakaganda ng kanilang ginagawa sa kasalukuyang Commissioner's Cup. Kaya naman walang duda, 4 wins and 0 losses na ang Magnolia Pambansang Manok Templados dahil na rin sa kanilang import na maganda ang ipinapakita na si Tyler Bay. Ayon nga mismo kay Mr. Quinito Hinson, si Tyler Bay ayon sa kanyang report, isa sa mga kinukonsidera ngayon na magiging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Ang Gilas Pilipinas naghahanda sa susunod na taon sa paparating na window qualifier ng Olympics. Alalahanin natin na hindi pa makakapag-represent sa Gilas Pilipinas si Justin Brownlee at hindi pa alam kung kailan ito makakabalik at bibigyan ng clearance ng FIBA. Kaya naman naghahanda na talaga ang coaching staff at ang management ng Gilas kung sino-sino ang posibleng inaturalized player nila at kung sino ang babagay sa lineup na kanilang kukunin. Kaya naman si Tyler Bay, porsigido na magpakitang Gilas sa mga susunod na laban ng Magnolia Pambansang Manok Templados dahil nag-inform na siya sa management at coaching staff ng Gilas na interesado rin siyang maglaro at magrepresent sa Pilipinas sa paparating na window dahil ito lang ang kanyang tsansa na makapaglaro at makalaban ang mga bigating kupunan o bansa sa iba't ibang nation. Kaya naman ang Magnolia Pambansang Manok Templados ay iniigihan at kinukumbinsi na ipakita at ilabas ang kanyang 100 performance sa mga laban ng Magnolia para nang sa ganoon makumbinsi ni Tyler Bay ang mga coaching staff ng Gilas Pilipinas. At alalahanin natin na ang Gilas Pilipinas ngayon, hindi lang si Tyler Bay ang kinukonsidera rin na maging naturalized player. Naghahanap din ang Gilas Pilipinas ng mga posibleng maging mainstay na import sa paparating na mga susunod na window ng Gilas Pilipinas dahil hangad nga na makuha at makapasok sa Olympic ng Pilipinas na matagal ng taon hindi nakukuha ang nasabi o makapasok sa Olympics. Samantala, ang Barangay Ginebra San Miguel, ang kanilang wingman na si Jamie Malonzo, matapos nga ito magrepresent sa FIBA World Cup sa nakaraan August, ay nagkaroon ito ng injury sa laban ng China na kung saan ay bumagsak nga si Jamie Malonzo at nauna ang likod. Kaya naman simula nung Asian Games ay hindi ito nagrepresent sa Gilas. Hanggang ngayon ay hindi pa naglalaro si Jamie Malonzo sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya naman marami ang nagtatanong, ano na nga ba ang update para kay Jamie Malonzo dahil hinahanap na ng mga fans, dahil nakukulangan ngayon ang mga fans sa performance ng Barangay Ginebra dahil si Jamie Malonzo lang naman ang nagiging energy guy ng Barangay Ginebra San Miguel kung dumadating ito sa loob ng court. Dahil nga sa dami ng kanyang nilalarong position or multiple position ang nilalaro ni Jamie Malonzo, malaking tulong ito sa Barangay Ginebra San Miguel. Kaya ang tanong ng fans, maglalaro na nga ba si Jamie Malonzo? Kailan ito maglalaro? Ayon nga sa insider natin, hinihintay pa ang last na result ng kanyang MRI test kung pwede na ba si Jamie Malonzo na makapaglaro sa paparating na January or if ever ay sa susunod na konferensya na maglalaro si Jamie Malonzo. Kaya naman inaabangan anytime kung bad news ba or good news para ito sa Barangay Ginebra San Miguel dahil badly needed na ni Coach Tim Con ang kanyang performance. Ano sa tingin nyo? Makakuha pa ba ang Barangay Ginebra ng kampyonato ngayong Commissioner's Cup na kulang-kulang ang kanilang lineup? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo
sa ating mga followers at subscribers kay si Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Richard Pabilac, Ronald Bersubidad, Anthony Lucky Alon, John David Golapa, at si Mr. Yornel Belches ng Cebu City. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko. Paki-like, paki-follow, paki-share. Ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.